Pangsanlibutang ulat. Isang tawag ng pansin o wake-up call. Marisa, October 19, Arizona. Habang natutulog si Marisa ay nagising siya ng walang dahilan, mga 2:30 ng madaling araw sa kanyang apartment sa Spokane, Washington. Nagpunta na lang siya ng banyo. Habang naglalakad pabalik mula sa banyo, napansin niya ang kakaibang liwanag sa labas ng bintana. Pagtingin niya, nakita niyang nasusunog ang gusali. Kaya tinawag niya agad ang kanyang 2 aso na sina Maggie at Daisy. Takot na nasa sulok ang 2 aso, dahil sa pagtawag ni Marisa ay alam nila na may hindi magandang nangyayari. Binuksan niya ang pintuan, at pumasok ang maitim na usok kaya bigla niyang isinarado ulit ang pinto. Pagkatapos ay tinawag niya ang 2 aso papunta sa terrace ng kanilang apartment. Tumingin siya sa ibaba mula sa 3 palapag at nakita niya na nagtatakbuhan ang mga tao. Ang kanyang apartment ay nasa tapat ng isang parke kung saan natutulog ang mga taong walang tirahan. Ang mga taong ito ay pumunta sa apartment at pinagkakatok ang mga pinto at ginigising ang mga tao para sila ay makalabas. Tinawag ni Marisa ang taong nangunguna sa pagtulong at humingi siya ng tulong. "Tulungan niyo po kami," sabi niya. "Hindi po kami makalabas sa harap ng pinto dahil puno na ng maitim na usok." Sumagot naman agad ang isang lalaki at nagsabi, "Tumalon ka pababa habang may oras pa," sabi ng lalaki. "May kasama pa akong 2 alagang aso." Sagot naman ulit ni Marisa. "Ihagis mo muna sila pababa," sabi ulit ng lalaki. Kaya ito nga ang kanyang ginawa. Inihagis niya una si Maggie at sumunod naman si Daisy. Pagkatapos noon ay humakbang na siya sa rehas ng terrace at sinubukan niyang bumaba. Lumundag siya pababa sa 2nd floor ng gusali, at mula doon ay lumundag na siya hanggang sa lupa. Nagtamo ng mga galos at pasa si Marisa ngunit hindi niya ito pinansin. Mas iniisip pa niya ang kanyang mga alagang aso kaya hinanap niya sila. Patingin-tingin sa paligid si Marisa habang tinatawag ang kanyang mga aso, ngunit hindi niya sila makita. Nagsabi ang isang kapitbahay na tumawid ang 2 aso sa parke. Kaya agad siyang tumawid at hinanap ang mga aso doon. Ngunit hindi niya mahanap ang kanyang mga alagang aso. Nag-aalala si Marisa kaya tinawagan niya ang kanyang kapatid sa phone at nagpatulong siyang hanapin ang kanyang mga alagang aso. Tapos, dumating na ang mga truck ng bumbero at sinimulang patayin ang sunog. Pagdating ng kapatid ni Marisa ay inaya niya agad ang kanyang kapatid papunta sa parke para hanapin ulit ang kanyang mga aso. Tinawag niya ang mga pangalan nila at laking gulat niya nang tumahol si Maggie at tuwang-tuwang tumakbo papunta sa kanya nang marinig ang kanyang tinig. Tumagal naman ng 17 oras bago mahanap si Daisy. Sinuyod nila ang mga kalye. Nag-post din sa social media ang kapatid ni Marisa tungkol sa nawawalang aso. Isang lokal na channel ng telebisyon ang nakapanayam si Marisa tungkol sa aso, at inireport din nila ito sa pulisya. Noong gabing iyon, tumawag ang kapatid ni Marisa para sabihin na nakita na si Daisy. Tinatawag niya si Daisy sa kalye, at nakilala ng aso ang kanyang boses kaya tumakbo siya papunta sa kanya. Inilabas ng mga tao sa paligid ang kanilang mga cellphone para i-record ang masayang muling pagkikita ni Marisa at ng kanyang nawalang aso. Para kay Marisa, ito ay isang gabi ng mga himala. Nawala sa kanya ang lahat ng bagay na nasunog sa apoy, ngunit iniligtas ng Diyos ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang mga aso. Pero bakit? Habang nananalangin si Marisa at naghahanap ng kasagutan, naramdaman niyang tumugon na ang Diyos. Dahil may gawain ka pang dapat tapusin. Yan ang naisip niyang sagot ng Panginoon sa kanya. Nagtrabaho dati si Marisa para sa mental health ng mga kabataan at ng mga katandaan.
Nagtatrabaho siya sa gobyerno ng US bilang isang juvenile correctional officer at ng Seventh-day Adventist Church. Ngunit nang tumama ang COVID-19 ay nawalan siya ng trabaho. Dati ay palagi siyang masaya, ngunit nung nangyari ito sa kanya ay naging para bang madilim ang buhay niya at para bang nawalan na siya ng pag-asa. Subalit pinawi ng apoy ang kanyang matinding kalungkutan. Napagtanto niya na hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. May misyon pa siyang dapat tapusin. Naalala niya ang kanyang tungkulin na magtrabaho kasama ang mga bata. Kaya nagpasya siyang bumalik dito. Makalipas ang ilang buwan, lumipat siya sa Arizona upang magtrabaho bilang punong tagapamahala ng dormitory ng mga kababaihan sa Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Sa dormitoryo ng mga babae, pinangangasiwaan niya ang ilang dosenang babae sa tulong nina Maggie at Daisy. Gustong-gusto ng mga batang babae sina Maggie at Daisy. Ito na ang pinakamasayang panahon ng aking buhay, sabi ni Marisa. At hinding-hindi na ako maghahanap ng iba pa. Dagdag pa niya. Ang kwento ng mission story na ito ay nagpapakita ng mga pananaw sa likod ng mga eksena sa Holbrook Seventh-day Adventist Indian School, na tumanggap ng bahagi ng 13th Sabbath offering noong 2018 at noong 2021 at nakapagtayo ng Student Life Center. Salamat sa inyong 13th Sabbath offering sa quarter na ito na makakatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa North American Division. Maging bukas palad po tayo.